Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyong pamilya. Tutulungan ko kayo. Magandang araw sa inyo mga katribo. Bago ko simulan ng kwento sa araw na ito, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe, like and share upang mas marami pang maabot ng ating mga kwento. At kung meron po kayong karanasan o kwento na nais ibahagi sa ating mga tagapakinig, ay maaari po kayo mag-send ng inyong storya sa mga kwento ni Tio Delio 03@gmail.com. Simulan na natin ang kwento at takutan. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito ay mula sa ating katribo na si Daisy. Walang eksaktong taon, Northern Summer. Magandang araw sa iyo, Tio Delio. Itong kwentang ibabahagi ko sa iyo ay kwento ng aking tiyahin noong mga panahong medyo bata pa siya. Pero may asawa na siya ng mga panahong ito at meron na din 2 anak. Habang sinusulat ko ang kwentong ito ay merong masamang balitang nakarating sa aming pamilya. Si Tia Marie ay pumanaw na noong nakarang araw lamang. Naway maging malaya ang paglakbay ng kanyang kaluluwa. Dala ng kahirapan ng buhay at Tio Delio ay maaga din nakapag-asawa ang aking tiyahin. At hindi rin masyadong pinalad sa buhay. May asawa. Anak lamang ang kanilang pamumuhay. Noong araw Tio Delio ay sa kubo lamang nakatira ang aking tiyahin at kanyang asawa at ang mga anak nito. Di pa gaano karamihan ang mga bahay sa kanilang baryo kaya mabibilang mo pa lamang ang mga bahay at mga taong nakatira sa kanilang lugar. Payak lamang ang kanilang pamumuhay. Ang kanyang asawa ay isang kargador sa pier. Dahil nga islang aming baryo ay karamihan ng trabaho kundi sa pangingisda ay pagkakakargador. Yun nga ang kinagisnan na trabaho ng kanyang asawa na si Tio Badong at di rin naman kalayuan ng kaniyang pinagtatrabahuan sa kanilang tinitirhan. At ang aking tiyahin naman ay taong bahay lamang. Siya namang nag-aasikaso sa mga anak nila sa pagpasok sa eskwelahan. Kahit sa may pagkababaero at lasenggo ang asawa ng tiyahin ko, kahit papaano ay hindi naman kinakalimutan ang responsibilidad nito sa kanilang pamilya. Yun nga lang minsan ay madalas ang pag-aaway nila Tio at Tia dahil nga sa isang lasenggo na may pagkababaero pa itong si Tio Badong. Halos hindi lumilipas ang isang linggo na hindi sila nag-aaway ni Tia Marie. Pero itong si Tio Badong ay parang wala lang sa kanyang mga nangyayari dahil katwiran niya ay nag-uuwi naman siya ng pera sa bahay kahit papaano. Nakaugalian na talaga nito na madalas umuwi ng lasing at minsan ay nagiging dahilan pa ng kanilang pag-aaway ni Tia Marie. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro nilang away bate ang nangyayari sa kanila na siguro nga ay dala pa ng kanilang mga kabataan ng mga panahong iyan kaya ganun ang kanilang sitwasyon. Isang araw ay umuwi na naman itong si Tia Badong na lasing at sa pintuan pa lamang ay nagsisigaw na ito. Mare! Mare! Opo na, nakahilata ka pa rin dyan. Wala pa ba tayong pagkain? At nagugutom na ako. Lagi ka nalang nakahilata dyan sa upuan na iyan. Buwisit na buhay ito. Aalis akong walang ginagawa at uuwi akong nakahilata ka pa dyan. Wala ka talagang kwentang babae ka. Iyan ang mga binitawan ng mga salita ni Tia Badong kay Tia Marie. Ng mga panahong iyan ay nagulat naman ng biglang nagsisisigaw si Tia Badong. Aba, hoy lalaki! Ang kapal ng pagmukha mo, no? Ikaw na nga itong maghapong wala. Pag-uwi ay lasing pa. Siguro ay nang babae ka na naman ano? Hindi na nga sapat yung kinikita mo sa pagkakargador mo nakuha mo pang maglasing at mamabae. Tsaka, anong sinasabi mong nakakahilata lamang ako maghapon? Kakapahinga ko pa nga lang dahil katapos ko lamang maglabada at pag-asikaso sa mga anak mo. Hayop kang lalaki ka. Puro sama ng loob ang binibigay mo sa akin. Aba, hoy babae ka rin. Pasalamat ka nga at nagtatrabaho pa ako para maipakain sa inyo. Kung di lang ako nagtsatsaga sa inyo ay
Matagal na akong umalis sa pamamahay na ito. Buisit, makaalis na nga lang muna at baka kung ano pang magawa ko sing babae ka. Nay, tay, tama na ho iyan. Nakakahiya sa kapitbahay ho, pinagtitinginan kayo. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Tukno ka ng pagiging laseng ko. Sige, hayaan lumayas ka at huwag ka nang bumalik. Buisit ka. Kapag ganun na ang kanila nagiging sagutan, Teodelio, ay hindi na sinusundan at nagpapaubayan na lamang ang aking tiyahin upang di na humaba ang kanilang pagsasagutan at mauwi pa sa gulo. Isang hapon, habang kumakain ang hapunan ng kanilang mag-anak ay bigla na lamang silang nagulat ng parang may dumaan na hangin sa kanilang ilawan at bigla itong namatay. Pero wala namang hangin sa loob at hindi rin malakas ang hangin sa labas. Kaya imposible na natural lang na hangin ang nakapatay sa kanilang maliit na ilawan. Oh, kung mananakot kayo, ayos-ayusin ninyo. Dahil dati na itong takot. Uwi ka naman ni Tito Badong na nagpaparinig at pinapalakas ang loob ng mga anak niya na sa kasalukuyan ay nasahapag pa din na kumakain. Sus, Badong! Hayaan mo na nga at baka hangin lang iyon dahil wala namang harang ang ating ilawan kaya siguro ganon. Tsaka kung meron man dito sa ating nakikituloy ay maramdaman ko iyon. Uwi ka pa ni Tia Marie. Muli namang sinindihan ni Tia ang kanilang ilawan upang makapagpatuloy sa pagkain ng kanilang mga anak. Isang hapon daw, Teodelio, habang natutulog ang aking tiyahin sa mahabang upuan na lagi niyang pinagpapahingahan tuwing hapon, ay nanaginip siya. Ngunit naputol ito nang bigla na naman siyang ginising ng kanyang asawa para magpatimpla ng kape. Hoy Mare, kumising ka rin at ipagtimpla mo nga ako ng kape. Sabay abot ng 100 piso kay Tia Marie. Oh, heto ang kinita ko sa pier. Pagkasyahin mo muna yan at marami kami ngayong nadiskarga ngunit kakaunti lamang ang bumiyahing bangka para magdala ng produkto sa merkado. Kaya konti lang ang nakuha kong parte. O siya, sige. Ako nang bahala dyan at bibili na lamang muna ako ng bigas at gaas para sa ilawan natin. Meron pa naman tayong naiwang ulam dyan kagabi. Initin ko na lang at yung matitira naman ay pambaon ng mga anak mo bukas para sa eskwela. Sagot naman ni Tia Marie. Kaya nga pala, Teodelio, may kakayahan ang tiyahin kong makakita ng mga elemento na di nakikita ng ating pangkaraniwang mata lamang. Balik tayo sa kwento. Kinabukasan ay pagkatapos maglabada ni Tia Marie, ay magpapahinga na naman ito sa paborito niyang upuan. Ang itsura kasi ng bahay nila, Teodelio, ay tipikal lang na kubo at may mahabang kahoy na upuan sa labas ng bahay sa ilalim ng puno. Kaya maganda itong pagpahingahan. Habang natutulog daw si Tia Marie, nang magkaroon na naman siya ng panaginip. Sa kanyang panaginip ay may hindi pamilyar na mukha ang papalapit sa kanya. May kasama itong isang bata at isang lalaki. Nasawari ni Tia ay asawa at anak ito ng babaeng papalapit sa kanya. Sa kanyang panaginip ay nakikiusap ito. Lagi niya itong napapanaginipan tuwing hapon at parang toong totoo itong pumapasok sa kanilang bahay. Sa kanyang panaginip, Teodelio, tuwing 3:00 ito ng hapon pumapasok sa kanilang kubo at lalabas naman kalipas ng 6:00 ng hapon. Sa mga panahong iyan ay nagsisindi ng ilawan ng aking tiyahin dahil magdidilim na. Ngunit sa kanyang panaginip ay nagwika ang babae ng, "Magandang hapon sa iyo, Marie. Pwede ba akong makiusap sa iyo na huwag ka muna magsisindi ng ilawan ninyo hanggang hindi pa natatapos ang ika-6 ng hapon? Kahapon kasi sa kamamadali namin ay natabig ng anak ko ang ilawan ninyo dahil nagmamadali na kaming lumabas. Dahil hindi namin namalayan na nakabukas na pala ang inyong ilawan sapagkat nahihirapan kaming makalabas ng aking asawa at anak kapag may ilaw ng iyong tahanan. Nagpapahinga lamang kami sa iyong tahanan, Marie. Magsisimulang aming pahinga sa ika-3:00 ng hapon at aalis naman kami sa ika-6 ng hapon. Kaya pakiusap ko sa iyo ay magsindi ka ng iyong ilawan pagkalipas ng ika-6 na ng hapon." Iyan ang naging pakiusap ng babae sa panaginip, Tia Delio. Kaya simula noon ay
Sinunod nga ni Tia Marie ang pili ng babae sa kanyang panaginip. Nagsisindi lamang siya ng kanilang ilawan kapag lagpas ng ika-6 ng hapon at tiyak na nakalabas na ang pamilyang nakikituloy sa kanilang tahanan para magpahinga. Sabi din ng aking tiyahin Teodelio ay sa panaginip lagi na ikipag-usap ang misteryosong pamilya na iyon. Isang araw, dinalaw na naman sa panaginip si Tia Marie ng misteryosong pamilya. Habang nangungusap ang babae sa kanya ay, "Kumusta ka na, Marie? Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami masasama. Bilang ganti, ako na ang bahalang magbalik sa iyong kabutihan sa amin." Sa mga panahong iyan, Teodelio ay nasa kolehiyo na ang panganay nilang anak na babae. Kahit hirap sa pag-aaral ay ginagawan talaga ni Tia at Tio ng paraan para makapag-aral ang kanilang anak dahil ayaw nilang matulad ito sa kanila na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. "Walang anuman, bukas ang aming tahanan para sa inyo. Gawin ninyong pahinga ng aking tahanan hanggat kailangan ninyo." Uwi ka naman ni Tia Marie sa kanyang panaginip. Naputol lamang ang kanilang pag-uusap ng malimpungatan si Tia dahil sa mga bata naglalaro. Pagkatapos ng panaginip na iyon, Tia Delio ay madalas na binibigyan ng numero ang aking tiyahin at siya namang tinatayaan niya sa wedding at lagi itong nananalo. Ngunit ang sabi ng tiyahin ko ay maliit lamang ang tinataya niya at ayaw niya itong abusuhin sa pangamba na baka sa huli ay may kapalit itong hingiin sa kanya. Marami pang ginawang kabutihan ang misteryosong pamilya na iyon, Tio Telio. Sinabi din nito sa kanya na makakapagtapos ang kanyang anak na panganay kahit sobrang hirap ng kanilang buhay. Pagkatapos nga ng pag-aaral ang kanilang panganay, Tio Delio, dahil sa mga panahong iyan ay nagkaroon na rin ng maliit na pwesto ng prutasan sa palengke ang aking tiyahin at tiyuhin. Hanggang sa lumago ito at medyo nagbago na rin si Tio Badong na dati ay sakit ng ulo ni Tia. Sa mga panahong iyan, Tio Delio ay katulong niya na sa pagpapalago ng negosyo ng prutasan ang aking tiyuhin. Dumating pa sa punto na sila ang may pinakamalaking pwesto ng prutasan sa aming palengke. Kahit paano ay hindi na sila naghihirap sa pinansyal na aspeto. At ang huling pangako nito kay Tia Marie Teodelio ay gagaling ito sa kanyang sakit na nararamdaman. At ayon kay Tia Marie ay huling pagpapakita nito sa kanyang panaginip ay nagpasalamat ito sa kanyang kabutihang loob. Gumaling nga si Tia Marie sa kanyang karamdaman. Nagkaroon din sila ng maliit na negosyo at nagbagong asawa nito na siya namang ipinagpasalamat ng aking tiyahin. Sa mga katwid ay binigyan sila ng swerte ng misteryosong pamilya dahil sa kabutihang loob na ipinakita nila rito. Nasaksiyan ko pa ang paglago ng kanilang maliit na negosyo bago pumanaw ang asawa ni Tia Marie. 5 taon na ang nakakaraan. Nabanggit ko nga sa inyo kanina sa unahan ng aking kwento na pumanaw na ang aking tiyahin dahil na rin sa katandaan at karamdaman nito. Sumalangit nawa ang kaluluwa mo, Tia. Hanggang dito na lang po, Tio Delio, ang kwento ng aking tiyahin. Naway kapulutan natin ng aral na maging mabuti tayo sa lahat kahit na magkaiba tayo ng pinanggalingan at mundong ginagalawan. Dahil minsan, ang pagtulong sa kapwa kahit di natin ito lubos nakakilala o may kapalit na swerte na pwedeng magpabago sa ating buhay. Kayo mga katribo, ano sa tingin ninyo? Engkanto kaya sila? O mga kaluluwa na di pa nakakatawid? O meron pang misyon na kailangan tapusin? Kasi, kasi tingnan ninyo, ang ikatlo lamang ng hapon sila pumapasok at lumalabas naman sa ika-6 ng hapon. At pansinin din ninyo, bakit hindi sila pwedeng maabutan ng ilawan o ng liwanag ng bahay bago sila makalabas? So, ano kayang klaseng nilalang sila? Kasi di din nabanggit sa kwento kung anong uri ng nilalang sila eh. Kayo, ano sa tingin nyo? Welcome po kayo sa ating comment section. Maraming salamat sa ating sender na si Chris ng Northern Samar. Muli, ito po ang inyong tagapagsalaysay, ang inyong Tio Delio.